Ngayong araw may pinuntahan kami ng aking kaibigan at sinadya talaga naming puntahan ito. Pero dito sa lugar na to, hindi ko inaasahan yung mga makikita natin. Itong bahay na ito ay nadaanan lang namin sa kalsada at kung makikita natin talagang yung bahay ay halos kinain na ng mga damo. Ngayong January 29, 2025, ngayon ay kasalukuyang winter pa rin dito sa Maryland. At kapag winter nga dito, yung mga damo dito ay hindi mo pa talaga makikitang green. Imagine kung anong itsura nito kapag summertime. Sa kabilang kalsada at halos katapat din ng bahay na ito, may nakita ulit tayong abandonatong bahay. Kung mapapansin natin yung bahay na ito, sa harap ng bahay ay halos wala ka na ring makita dahil tinubuan na ng napakaraming halaman. Sa harapan ng bahay may nakita tayong sale na nakalagay. Pero halos hindi mo na nga rin ito mabasa sa sobrang labo na. Dito sa gilid ng bahay nakita natin na yung bintana dito ay nasira na rin at tuluyan ang pumapasok yung mga halaman sa loob. Kapag ganito na yung klase ng itsura ng bahay, ito ay years nang walang nakatira. Malamang mga 5 years pataas. Sa tabi ng kalsada may nadaanan ulit tayong abandoned house. Pero yung itsura nito parang tinambakan nila ng kung ano-ano sa loob. Habang nagdadrive tayo pa uwi, may nadaanan tayong napakalaking bahay. Hindi ko inaasahan na itong bahay na to ay abandonado na rin. Sa harapan ng bahay na ito ay parang dating ginawang shop to dati. Kung mapapansin natin, yung mga glass windows dito ay talagang basag-basag na rin. At yung pinakapundasyon ng bahay ay talagang bumibigay na. Nakakapanghinayang yung ganito kalaking bahay na talagang pinabayaan na ng tuluyan. Marami ang mga nagtatanong, marami ang mga nagtataka kung bakit iniiwan yung mga ganitong klase ng bahay. Pero para sa akin, iisa lang ang sagot. Walang kasiguraduhan ang hinaharap. Kaya kung ano yung meron ka ngayon, i-enjoy mo yan. Dahil minsan sa isang pikit mata, pwedeng mawala ang lahat. Ito yung itsura ng pundasyon sa baba ng bahay ay talagang bumibigay na nga. Dito sa Maryland, most ng mga bahay talaga ay gawa sa kahoy. Kasi kapag gawa sa kahoy, mas warm po ang bahay. Pero yung pinaka-base ng bahay ay yari sa semento. Ito yung itsura sa loob. Alam nyo, habang nagdadrive ako papunta doon sa pupuntahan namin today, isa lang yung pumasok sa isip ko. Yung town na ito ay parang kapareho doon sa movies na napanood ko. Ang title ay From. Sa Netflix ko nga pala ito napanood. Bibigyan ko kayo ng konting detail dito sa TV show ng From. Marami ding mga bahay ang mga abandoned sa place na yon. Pero once na pumasok ka sa isang village na yon ay hindi ka na makakalabas. At pagsapit ng gabi, kailangan wala ng mga tao sa labas ng bahay at kailangan lahat nasa loob na. Tapos yung mga residente doon may sinasabit silang parang anting-anting. Nilalagay nila sa may pinto ng bahay para walang makapasok na hindi tao. O, diba interesting? Anyway, dito sa pinuntahan natin ngayon, ito yung panglima nating pinuntahan. Yung backyard nila ay talaga namang napakalaki. At iba't ibang klase ng sasakyan yung mga nakita natin. Hindi lang mga sasakyan, may mga motor tayong nakita, mga trailer. Ilang trailer nga pala yung nakita natin dito. Kung bibilangin natin yung mga sasakyan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sasakyan yung nandito pa lang pero mayroon pa sa banda doon. So yung gate nila hanggang dito, mayroon pa rin mga trailer na nandito. Ayan, may isa pang motor, may another van, at iba't ibang trailer yung nakita natin dito, mga 4 pa. Pero yung mga nandito, wala na tayong nakitang mga tag. Ibig sabihin, wala nang planong gamitin yung mga sasakyan na nandito. Grabe guys, napakarami. Sayang no? Sa lahat ng mga napupuntahan kong abandon, ito na siguro yung pinakamarabing abandon na bahay na napuntahan ko. Hindi ako magbabanggit kung saan ang pinaka-eksaktong location na to, pero ito ay nasa state ng Virginia. Ito naman yung pang-anim na bahay na napuntahan natin. Kung mapapansin natin, yung pinto talagang sira na at kitang-kita mo na kung ano yung nasa loob. Marami pang gamit ang naiwan. Yung sa loob ng bahay na to ay maayos pa yung sa loob. Ibig sabihin yung dingding okay na okay pa. Pero malaki na rin yung damage yung sa labas ng bahay.
Pero kapag tiningnan mo yung ceiling nila at saka yung sahig, maayos pa oh, pati yung sa dingding. Sayang lang talaga at hindi nila na-preserve. Parang ginawa na talaga tong shed. Dito naman sa gilid ng bahay nila ay ito na yung itsura. Wala na yung pinakabubong nito. Siguro ito yung pinaka-garage ng bahay noon. Dito sa labas ng bahay, may mga kung ano-anong nandito. May nakita rin tayong pedal boat, mga parts ng sasakyan, mga gulong. At yung sahig nga dito ay tinubuan na ng mga lumot. Nag-aalangan nga akong tumapak dyan kasi baka mamaya bigla akong lumusot. Magpapaisip ka talaga kung anong nangyari doon sa may-ari ng bahay na to. At ito yung pintuan sa bandang gilid din ng bahay. So wala nang pintuan dito, talagang bukas na bukas. At ito yung itsura. Okay na siguro yun, alis na tayo. Kasi today may kasama ko today at nag-iintay din siya sa sasakyan. At syempre, kung may pang-anim na bahay tayong napuntahan, eto naman yung pang-pito. Eto yung last na bahay na pupuntahan natin. Etong ng bahay na to ay talagang maliit lang, pero ang cute ano. Siguro nung mga panahong bago pa to, ang ganda siguro ng itsura nito. Medyo nakaawang na nga yung sa may floor. At talagang mukhang talagang matagal na ditong walang nakatira. May mga gamit pa sila ditong naiwan. Ayan yung mga couches nandito pa. May teddy bear pa guys oh. Mostly na mga abandoned places na napupuntahan ko, halos wala ka na talagang address na makita. At mostly na mga bahay ay talagang sobrang gulo na. Dito sa loob, may mga nakita pa tayong mga ilang kagamitan. May cabinet tayong nakita, may isang couch dito sa may loob. Pero itong bahay na to ay parang sinadyang talagang iwan. Kasi mostly naman ang mga gamit na dala nila. Dito sa kwarto, may isang drawers at saka may isang mattress din. So, eto na yung kabuuan ng bahay at eto yung pinakakusina. Sus, grabe. Kailan kaya huling may tumira dito? Ang gulo. Yung mga dingding nag-start na silang mag-peel. Madali talaga masira ang bahay kapag may mga nakabukas. Kasi natatrap yung mga moisture sa loob ng bahay kaya nagpipil yung mga pintura, yung mga dingding. Sana po nag-enjoy kayo today. Magandang umaga, Pilipinas!